Good news sa healthcare workers, lalo na yung mga nagsakripisyo noong panahon ng pandemya. Mababayaran na kasi ang matagal nang nabinbininyong emergency allowance. Sunod na rin ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan na ang paghihintay ng ating medical workers para sa nasabing kompensasyon. Ang detalye sa ulat ni Sujin Kim. 27 billion pesos ang ilalabas na ng Department of Budget and Management sa Department of Health para mabayaran na ang natitirang health emergency allowance claims ng mga healthcare workers. Ito'y bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabayaran na ng buo ang HEA claims ng mga manggagawa. Nagbigay po ng instruction ang ating presidente na sana po ay mabayaran natin this year yung arrears natin for health emergency allowance. Yan po ay pangako ng ating Pangulo noon pa pong SONA nung nakaraang taon. Nakatakdang i-release ito bukas, July 5. Paliwanag ng DBM, sinikap ng ahensya na mas maaga maibigay kung ano ang nararapat sa mga healthcare workers. And with that po, we are already processing it at ilalabas po natin ang 27 billion pesos na arrears for HEA this Friday po. So, wala na po tayong utang sa ating mga health emergency professionals and workers. Kaya po masaya po tayo na naibigay na rin po natin kung ano po yung kinakailangan na maibayad sa ating mga health workers na tumulong sa atin noong panahon ng pandemic. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 91 billion na ang nailabas ng DBM sa DOH para sa Public Health Emergency Benefits and Allowances o FEBA. Kabilang rin sa FEBA ang Special Risk Allowance, ang kompensasyon para sa COVID-19 sickness and death at karagdagang benepisyo katulad ng meals, accommodation at transportation allowance. Pati ang mga barangay healthcare workers ay makakatanggap nito. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Garin na dating nagsilbi bilang kalihim ng DOH, malaki ang tulong nito para sa mga manggagawang nasa sektor ng kalusugan. Well, we really laud that, no? Kasi sa totoo lang, ang daming promises ng health allowances nung panahon ng pandemya. It was all sweet talk during the previous administration na ito ang mga benepisyo ng health workers, pero hanggang salita lang, walang actual. And that burden was passed on to the current administration. So we laud the President and Secretary Amina na nabigyan na ito ngayon ng solusyon. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro naman nanawagan na hindi magkaroon ng delay sa aktual na pamamahagi ng nasabing health emergency allowance. Well, welcome sa amin yun. I-release na talaga ito kasi long overdue na ito. Panahon pa ito ng pandemya. Di ba? 2020 to 2022. 2024 na ngayon. Kaya talagang dapat na siyang i-release with no delay. Mahigit 5 milyong validated health emergency allowance at higit 4,000 COVID-19 sickness and death compensation claims ang inaasahang mababayaran bukas. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.